mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Fleurs Channel. For today's video, syempre po nandito pa rin tayo sa kapanahonan ng Kapaskuhan, kaya sinilip natin kung ano ang mga naging Kapaskuhan ng ilan sa mga Kalingap Angels ni Kalingap Rab. So unahin natin si Dara, Actually, dalawa lang po ito. Isa sa Kalingap Angels Batch 1 and Kalingap Angels Batch 2. Sa Batch 1, ang ating nasilip ay si Dara. So, nalulungkot naman ako kasi hindi ganun kasaya ang Pasko ni Dara. Kasi nga, di ba, batay doon sa kanyang post, ang kanyang Pasko ay hindi na magiging katulad ng dati. And alam naman natin kung bakit, 'di ba? Ito ay dahil nga sa maagang pagkawala ng kanyang mahal na ina. Actually, hindi pa nagagawa yung bahay nila Dara. 'Di ba? Nung dinalaw sila nila Kalingap Rab noon at kinantahan siya ng K-Boys o kinantahan sila ni Bea, bigla siyang napaluha, di ba? Nang inawitan siya ng awiting pamasko, natatasyadong naging madamdamin yung pag-awit ni Kalampitos noon. Napayak siya and nananariwa ang Kapaskuhan, nakapiling niya ang kanyang ina. Ganun naman po talaga, di ba? Kasi ramdam ko rin yun dahil wala na rin po akong ina at wala na rin ang aking ama. So kapag Kapaskuhan, hindi talaga may iwasan sasagi at sasagi sa isip mo ang mga panahon ng Kapaskuhan na sila ay kapiling mo pa. Kaya kitang-kita yung lungkot sa mga mata ni Dara, Sabihin na natin nag-e-emote siya or tulad nga na sinabi ko kanina, hindi talaga may iwasan na sasagi at mas lalong mong mararamdaman yung kahungkagan or emptiness, ng Kapaskuhan dahil nga hindi mo nakapiling ang iyong mahal na ina o mga mahal sa buhay. So, sabi nga natin sa kabila ng nabago na ang buhay nila Dara sa tulong ng Kalingap, 'di ba? From bahay kubo na naging konkreto ang tulugan at kahit papaano nakakakain naman sila ng mabuti, nakabalik na siya sa naging maayos naman ang kanyang pag-aaral, And ayan, nakakasama na niya palagi ang kanyang tatay. Ito talaga yung nagdudumilat na katotohanan na hindi kayang takpan o palitan ng anumang material na bagay ang presensya o ang pagkawala ng mahal mong magulang. So, kaya ramdam na ramdam natin si Dara dyan. And mabuti na nga lang kahit paano, 'di ba, hindi man mapalitan o hindi man matumbasan yung kanyang pagkawala ng kanyang ina, ay kahit paano nandyan, dumating sa buhay ni Dara ang Kalingap, 'di ba? Dahil kumbaga bukod sa mga material na bagay ay nadagdagan ang kanyang mga kaibigan at dumami ang kanyang kapamilya dahil ang mga K-Boys talaga itinuturong siyang kapatid, 'di ba? At ang kanyang mga nadagdag na mga kaibigan, nakitang-kita natin na nagiging masaya siya kapag kasalamuhan niya ang ilan sa mga Kalingap Angels tulad ni Joy, ni Beyonce, ni Carla, ni Rose Ann. So, idasal na lang natin na sana kahit papaano, hindi kasi yan mawawala, hindi yan mapapalitan. Pero kahit papaano sana maibsan yung lungkot na nararamdaman ni Dara sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Medyo matagal-tagal na rin, di ba? Pero hanggang ngayon, ramdam pa rin yan ni Dara, lalo-lalo pa nga sumasapit ang Kapaskuhan. Siguro yun ang dahilan kung bakit talagang ibinibigay lahat ni Dara ang kanyang makakaya para sa kanyang nakababatang kapatid na si Bea. Kasi siguro sabi niya kung siya nga, 'di ba, na sabihin na natin kahit paano ay may isip na nung mawala ang kanyang nanay, sobrang sakit. What more sa isang baby pa na katulad ni Bea. Kaya siya na yung tumayong ina sa kanyang kapatid na si Bea, So, dumako naman tayo dito sa isang Kalingap Angel Batch 2. Ito nga ay si Angelica. Kung saan kamakailan lamang ay nasaksihan natin, napakinggan natin ang kanyang karanasan sa tuwing sumasapit ang Pasko at Bagong Taon.
'Di ba? Kung saan ang marami sa atin ay nagkakaroon ng kapahingahan kahit sumandali kapagka dumarating ang mga holiday seasons. Kabaliktaran naman kay Angelica, 'no? Kung sa mga pangkaraniwang araw ay talagang kayod siya, pagka ganitong panahon, hindi karaniwang kayod ang kanyang ginagawa o nilang mag-ina, kung hindi doble kayod. Dahil tulad ng kanyang na ikuwento, hindi lang basta karaniwang magtitinda, no, ang kanyang ginagawa. Kung hindi, ito yung talagang medyo mapapahanga ka, mapapabalik ka dito kay Angelica. Yung dumadayo doon sila sa malayong lugar upang umangkat ng buko na kanyang ititinda at sila yung magkakayod. Nakita ko nga sa isang post niya na yung kanyang papa naman ang nagkakayod, no? Inaabot sila doon ng liwanag na nagsisimula pa lamang sila 1:00, 'di ba? So, marami siguro silang kinakayod, marami na silang inaangkat kasi nga mabili. Mabili sa panahon na 'yan, 'di ba? Maraming mga nagbubuko salad, 'di ba? So, at sabi nga niya, sila lang yata ang nagtitinda. So, sinasamantala nila yung pagkakataon. Kumbaga, kung sa mga regular na empleyado, ang Kapaskuhan ay nagkakaroon sila ng pera dahil sa bonus, 13-month pay, kina Angelica, nagkakaroon sila ng kita na medyo malaki, ito'y dahil nga sa kanilang pinagpaguran, sa pagtitinda nila ng buko. 'Di ba? So, ayan, nakikita natin, no? Ito ay isang maliwanag na patunay na hindi lahat ay merry ang Christmas at hindi lahat ay happy ang New Year. Kasi si Angelica, no, imbis na magsabi ko nga na nabanggit ko nga na sa halip na ito yung pagkakataon na magkakasalo-salo ang pamilya sa pagkainan, sa Noche Buena, di ba? Pagka Pasko, Medianoche, kapag bagong taon, si Angelica hindi na niya magawang sumalo dahil sa pagod. Tulog na lang. Di ba? Parang sa atin napaka-importante no? Pagsasalo-salo kapag Noche Buena, Medianoche, pero si Angelica wala, pagod. 'Di ba? Pagod na pagod ang batang si Angelica. At magpahanggang ngayon, ganyan pa rin ang routine niya kapag Pasko. Sana naman nga, no, mabago rin ang kanyang buhay para naman malasap naman niya yung sarap ng feelings na nararanasan natin o ng karaniwang mga kabataan pag sumasapit ang ganitong Kapaskuhan. Hindi yung hanggang Pasko, hanggang bagong taon, kumakayod sila. At yun nga, ang nakakahanga pa sa kanya o ang nakakalungkot, sabihin natin nakakalungkot na yung marami naman din kasi nagtatrabaho kaya nakakaiba tong kay Angelica dahil talagang hirap. Pero mo, yung gumising ka lamang ng alanganing oras, pumunta ka sa malayong lugar, magkayod ka, no, ng buko, ang hirap yan. Kaya pala nung minsan, nung binablog pa sila ni Kalingap Tata, sabi ko, ang galing ni Angelica na magkayod, sanay na sanay siya. And then pagkatapos yan, hindi pa magpapahinga, maghapon pa siya sa kalsada, magtitinda ng buko. So, ayan po, no, mga kalingap, sana yung mga kabataan na nagkaroon ng pagkakataon na maging maayos naman ang buhay, sana ay huwag ninyong abusuhin ang magandang kapalaran na napunta sa inyo. Sige po, mag-aral kayo at huwag yung puro barkada, puro kung saan-saan na lamang napupunta, nauubos sa kung saan-saan. And, yun naman sa case ni Dara, kung halimbawang andyan pa, kasama nyo pa ang inyong mga magulang, ay samantalahin ninyo, no, i-enjoy nyo. Dahil kapag sila ay nawala na, ay nako, nakita ninyo si Dara, napakahirap, napakasakit, napakalungkot ng kanyang nararamdaman. So, with that, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Mag-iingat po tayong lahat at masagana, mapayapa at maligayang bagong taon po sana ang sumapit sa ating lahat. Ingat po tayong lahat, Elga. Kuya Val, gawin ang adikaing pinapangarap.